Hello mga kapuso, mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino. Magandang araw po. Ako po si Arnel. Ako po ay ex-boyfriend ni Shai na ngayon ay asawa niya. Channel po namin ay ang Filipino Family in Canada. Naririto po ako para ipakita sa inyo ang isa sa mga pig barn na aking nilulook after or sinusupervise. Ang laman po niyan ay 3,000 sow level. So, napakalaki po niya. At even though napakalamig po ngayon, control po ang environment sa loob. Yan. So, marami pong nagsasabi na paano daw ba mag-apply sa Canada at mahirap daw ba ang trabaho sa Canada. Paano po ba ako nag-apply? Madali lang. Noon kasi, nag-try lang akong mag-internet. At yung nagbabayad ka ng per hour sa Pilipinas. Taga Bicol po ako sa Bicol. So, ang ginawa ko lang po, nag-apply ako sa mga website tulad ng manitobaport.com. Meron din pong ibang website yung ibang provinces ng Canada. At na-bless naman po ako na merong nag-respond. So, nag-submit lang ako ng resume. Nag-submit ng application letter at may mga nag-respond. Noon po kasi wala pang mga counterpart na agency ang mga company ng mga piggery dito sa Canada, sa Pilipinas. Ngayon meron na po tulad ng Stop House, Magsaysay, marami po sila. I-search nyo lang po sa Google, pero maaari ko rin po kayong tulungan sa mga susunod naming video, ipapakita ko po sa inyo. So, malamig na po dito ngayon. Ayan, nakikita nyo may yelo na. Medyo late nga lang ang snow, pero napakalamig, lalo na pag mahangin. So, balikan natin yung pag-a-apply sa pig barn. So, ang ginawa ko, ang plano ko kasi, gusto ko lang sana makaranas ng snow. Hindi naman po pangarap ko. Sabi ko lang, magtrabaho lang ako ilang taon, maranasan ko lang yung snow. And then, uwi na ako sa Pilipinas kasi binata pa naman ako noon. So, matulungan ko lang yung pamilya ko, makatulong sa mga kapatid ko na nag-aaral pa ng nursing, na by the way nandito na rin, tapos sa bunso naming kapatid na nag-aaral pa noon. So, maraming ways para makapunta dito. Isa nga yung ginawa ko na nag-apply ako. This time meron pa rin mga ganon na mga private. Hanapin nyo lang sa website manitobaport.com dito sa Manitoba, Canada. So, mag-email lang kayo sa may-ari, mga private barn na nagre-respond sila at magbibigay sa inyo ng work permit or magbibigay ng mga requirements para maka-apply kayo ng work permit dyan sa embassy sa Pilipinas or kung nasa ibang parte man kayo ng mundo. So, pupunta lang kayo sa Canadian Embassy. So, right now, so balikan natin yung application ko ulit. So, na-bless naman ako na natanggap nga ako. Binigyan ako ng offer letter na ginamit ko sa application for work permit. So, pagdating dito, nag-apply na lang ako ng Provincial Nominee Program na makikita nyo rin sa website ng cic.gc.ca. So, yun yung website ng Canada for immigration application. So, tourist visa, work permit, doon po yun nakikita. So after that, nakakuha ako ng work permit. During that time, ako pa yung nagbayad ng pamasahe ng yung kinukuha natin sa OFW, Overseas Filipino Worker, ano na nga yun, yung permit na kinukuha natin noon sa POEA para makapagtrabaho sa ibang bansa. So, ito po pala yung lagoon. Dito na pupunta yung mga dumi ng baboy. Sinesegregate, dalawa po siyang cell. And then, yung liquid na lilipat sa kabila, yung solid, yun yung ini-spread naman sa mga pananim. Ini-spread sa lupa kasi nga yung season dito may winter. So, pag ini-spread nila before winter at nakobera ng snow, pagdating ng spring at pagtatanim na, napakalusog ng mga lupa. So, yun nga, so natanggap po ako dito sa kanya na
tulad ng kanina magtatanong kayo mahirap. Umiiyak ako noong una kasi hindi naman ako sanay sa physical na trabaho talaga na yung sa piggery. Kasi dati po akong ahente, salesman po ako ng nagsimula po ako sa CJ Philippines, and then lumipat din ako sa Eli Lilly, yung Elangco, and then nagtrabaho din po ako sa Vitarich. Bicol po yung hawak ko noon kasi Bicolano nga po ako. So, naging district sales manager ako ng Vitarich sa Bicol. So may mga Bicolano dyan, maray na hapon, magayon na aldaw sa Indugapos. Halo-halo po yung salita ko kasi taga Sorsogon po ako. Bisakol na ang tawag sa salita namin, unlike yung salita sa Naga at sa Legazpi, magkakaiba. Kung makikita nyo yung barn, ayan, may mga cover na yung malalaking fan. Marami po siyang fan. Siya yung nag-e-exhaust ng mga maduduming hangin galing sa loob. Tapos yun pong meron po yan siyang under eaves na tinatawag dito, na yan naman ang sumisip-sip ng hangin galing sa labas, fresh air, papunta sa loob ng barn. So nakikita nyo medyo naka-cover na yan. Ayan po, hindi ko alam kung nakikita nyo sa camera. Pero yan, may fan na naglalabas ng maduming hangin mula sa loob papunta sa labas ng barn. So yung fresh air pumapasok through that screen. So sinara na namin kasi nga ayaw naming pumasok yung snow sa loob dahil baka masyadong mabigat sa ceiling at baka bumagsak. So yun. So makikita nyo mayroon po kaming mga bait station or yung panghuli ng mga mais. Dito sa barn na ito, malinis. Wala kaming nakikitang daga or bubwit sa loob ng barn kasi nga, or sa loob ng farm. Kasi talagang mini-maintain namin yung maayos na biosecurity. Kasi alam naman natin yung mga daga o bubwit sa mga naghahayupan or marunong sa animal science or mga vet, alam natin kung gaano kahalaga yung biosecurity. So, ayan, pakita ko sa inyo yung snow. Tumigas na tubig. Ayan. Napakadulas niyan. Pagka ganyan yung kulay, madulas yan. So, ingat. Wag nandito na kayo. So, ano pa ba? So, after, nung nagsimula na ako nagsimula po ako sa napakababang, hindi naman napakababa, kundi yung first talagang entry ng trabaho. So, lagi po, ang tawag po doon ay barn technician. Noon nung nag-start po ako 2006 November, mababa pa ho yung sahod namin kumpara ngayon. 12.75 yung starting ko. 12.75, 40 pesos per dollar. So per hour nun, siguro 400, medyo computing ko, 480, mga 500 pesos per hour. Pero dahil may tax pa at medyo mataas ang tax dito sa Manitoba, siguro matitira sa iyo tabi natin mga 400 pesos per hour, which is napakalaki pa rin kumpara naman sa sasahurin mo as a pig farmer sa Pilipinas. So ngayon po, good news, nakilala na ng Government of Canada na ang pagtatrabaho sa pig farm or sa piggery ay hindi ganun kadali. So, skilled worker ka pag dumating ka rito kasi nga pahirapan yung pagkuha ng tao. So ngayon yung sahod po, ang starting is $19. So $19 kung kukumputin nyo po yan times 40, magkano ba yun? 400, 9 times 4, 360, 760, or sabihin na natin 700 less tax, mga 500 to 600 per hour. Sabi natin 600 per hour times ang sweldo po dito ay every 2 weeks. So 80 hours. Tapos hiwalay pa yung bayad sa overtime kapag naka-overtime ka. So sabihin na natin 700 times 80. So 56,000 kada 2 weeks ang sahod mo. Sabihin natin sara na natin sa 50,000 kasi may iba pang mga kalta. 50,000 every 2 weeks. So walang mga 13-month pay dito or kasi nga every 2 weeks na yung sahod. So ibig sabihin sa isang taon sasahod ka ng
26 times. Tama? So 26 times. So may mga month na sasahod ka ng 3 beses, namang dalawa lang. 'Di ba? So ganun 'yon. Kaya nga kung tutuusin, mayroon ka ring 13th month at 14th month pay. So ano po ba? So balikan natin yung start ko, technician. After that, after 2 years, pinagigihan ko naman. So may mga time na every 3 months tumataas yung sahod ko. Kasi alam mo naman yung mga Pilipino, during that time, konti pala yung Pilipino sa kumpanya namin. Kakaunti talaga. Kasi nga, during that time nag-start ako, puro mga Canadian yung nagtatrabaho, ibang lahi. May mga Mexican, Colombian. Tapos yung Pilipino, konti lang. Plus, yung may mataas na posisyon, farm manager, isa pa lang yung Pilipino noon na farm manager. So, pagkatapos ng 2 years, na-promote ko ako na breeding supervisor or breeding manager. Ang boss ko, yun yung Pilipino na manager. So, napakaganda. Tapos, after nung 2015, nag-apply po ako na manager ng nursery. Yun, yung nursery, doon na pupunta yung mga nursery pigs galing sa sow barn katulad nito. So, kami naman yung nagpapaliki for 8 to 9 weeks. Naninigas yung pangako, ang lamig, pambihira. Kaya lang gusto ko kasing i-share sa inyo to para ma-encourage po tayo dito na huwag umalis ng Canada kung kaya din lang naman. Yung laban dito, yung lungkot lang sa simula kasi. Pero balikan natin yan. So, nung naging supervisor po ako, makita nyo naman lupain dito sa Manitoba. Kulang pa yung tao dito, kaya kung mag-apply kayo, dito kayo pili. Mas madali. Dito pinukuha yung natutunaw na snow pagdating ng spring. Kuha ng tubig dyan, pupunin yung pond ng barn. So, balik tayo dun sa kwento ko. So, meron kang, after nung 2015, 2012, naging manager ako ng restaurant, ng nursery. Okay, tapos, pagdating ng 2015, na-promote naman po ako na service rep o ang tinatawag sa atin, kumbaga yung mga contract, nag-handle ng mga contract barn sa Pilipinas. Parang ganon. So, ngayon, last year lang, na-promote naman ako na manager of hog production. So, tsaga-tsaga lang, di ba? Pinagigihan ko. Sa ngayon, actually, ang magandang balita sa kumpanya namin, mabibilang mo na lang yung mga Canadian na barn manager or farm manager. Karamihan po ay mga Pilipino na, kasi po, napakalaki at napakataas ng pagtingin nila sa trabaho ng mga Pilipino. Kaya nga po, kung naghahangad kayo na pumunta rito, kailangan po alagaan natin yung pagtingin nila sa mga Pilipino. Ibig sabihin, ipakita natin na tayo po ay disiplinado, maayos magtrabaho, masipag. Hindi naman ibig sabihin na lagi ka na lang yes sa mga iuutos sa'yo. Ibig sabihin lang noon na mapagkakatiwalaan tayo, tayo ay maasahan, masipag at magaling magtrabaho, talagang focus. So yun, ano ba yung perks ng nasa position ko na ngayon? Papakita ko po sa inyo. Of course, yung per hour, mataas na. So, hindi ko na ikikwento yung sahod ko ngayon dahil confidential. Medyo hindi naman tama na ikwento ko lang yung nakaraan kasi yun naman ay given na yung sahod na yun. So, pero aside from that, nila ako ng sasakyan kasi marami ng farm yung pinupuntahan ko, minamanage ko na yung tao. So hindi lang basta production, kundi ini-encourage ko yung mga tao para magampanan ng maayos at magaling yung trabaho at saka para masaya din sila sa work. So ito yung sasakyan na bigay niya sa akin, 2023 GMC Sierra. Yan po ay sagot din nila yung gas, lahat ng repair. Bago po yan, this year lang. So pero hindi naman yun yung talagang mahal kasi gamit lang din naman yan sa trabaho. Ay napagkatiwalaan po nila ako sa ganitong posisyon at ako po ay araw-araw pinag-iigi ko, kumbaga nga po you earn your money every day. Kasi medyo mahirap kasi nagmamanage ka ng tao. Alam naman natin na hindi naman ganun kadali mag-manage ng tao. Pero masaya lalo na pagka nakaka-contribute ka sa
pagtaas ng antas ng career or kung ano man yung kasiyahan ng mga tao na minamanage mo, di ba? Hindi naman yan puro lang production, hindi naman puro lang kung ano yung gusto ng kumpanya, kundi yung teamwork, yung maiangat mo yung kondisyon or antas ng tao, yung trabaho niya, yung kasiyahan niya sa work. Kasi yung production susunod na lang pagka maayos yung pakikitungo mo sa kanila, you're being a good leader. Hindi ibig sabihin na boss ka, ikaw yung magsisilbihan, ikaw nga yung lalong magpapakita kung paano magsilbi, diba? So marami pa po akong i-share sa inyo. Purpose po ng mga videos namin na pamilya is encourage kayo, encourage yung mga nandito sa Canada, yung mga gustong umalis, kasi marami po kaming napapanood aalis na daw sila ng Canada. Sana tsaga-tsaga lang, wala naman pong madali, walang mahirap kung katsatsagain natin, kaya yan. Salamat po ulit, sana mag-subscribe kayo sa channel namin. Marami pa po kaming share. Thank you, bye bye and God bless sa inyo. Hello, ako po ulit. Yan, pakita ko lang sa inyo, nagdadrive na ako pabalik sa house namin. Gagawa rin po pala kami ng video para makita nyo yung house namin na nabili. Mag-8 years na po kami doon sa bahay na yon. Almost bago pa siya, made po siya ng 2014. So nung nabili namin, almost bago pa. So ito po, balik, makikita nyo kung gaano kalapad itong lugar na ito. Napakarami pong taniman dito, maraming pig barn, marami pong pwedeng gawing trabaho rito, hindi lang naman yung sa pig barn. Pwede rin sa mga slaughterhouse, marami rin pong trabaho sa mga company. Ang kagandahan po ng Manitoba, mas marami pang silang kailangang mga immigrant or skilled worker, lalo na sa larangan ng agriculture. Marami pong mga applyan dito. Yun naman pong sa meat cutter or yung debone or yung naman sa mga slaughterhouse. Ganon din po sa staff house na nandun po yun malapit sa Krami. Search nyo lang po staff house. Meron ding isang kumpanya na connected sa Magsaysay. So kailangan lang po yung sa pig barn, yung sa piggery, kailangan nyo po ng 3 years na experience. At saka bini-verify din po nila yon sa SSS kung nahuhulugan kayo. So pwede nyo rin pong i-consider kung may sarili kayong let's say ilang baboy sa Pilipinas na inaalagaan, kung registered po yung business nyo, pwede rin po yung experience, diba? So at saka pwede rin po yung hindi straight na 3 years. Alam ba, 1 year nung nakaraan, sumunod 1 year ulit. Basta may proof lang kayo. At saka may magbibigay sa inyo ng yun nga po yung certificate ng work na nagtatrabaho kayo. Kasi i-check po yun nung staff house na connected po sa kumpanya ng mga piggery dito. Pero yung isa pa nga pong yung pwedeng gawin is yung mag-a-apply kayo, yun nga, online sa mga may mga private barn din po na pwede nyong applyan. So yun naman sa slaughterhouse or meat cutter, hindi naman po ganun katindi yung requirements doon. Yung iba actually graduate lang ng TESDA, tapos may 1 year or 2 years experience sa mga meat processing company dyan sa atin. So alam nyo po, dito sa Manitoba, isa pang kagandahan, hindi naman porket may time na yung napakalamig kumpara sa Vancouver or Toronto, pero kahit na ho winter, maaraw. Yun yung kagandahan dito hindi ka malulungkot, hindi yung puro lang sa Vancouver po kasi maulan doon. Tapos may mga time na yung maulap, yung makulimlim ba. Dito yun nga, titiisin mo lang yung lamig, pero marami ring kagandahan yung lamig. Marami siyang tulad ng tobogganing, tulad ng skating, ice skating, ice fishing, napakarami ring activity. Masaya actually. So maganda yun, 4 seasons. Tsaka pagdating ng spring and summer, talagang summer na, lakwatsa tayo, pasyal tayo, family time. So yun yung kagandahan dito kasi
Kung hindi ka yung gusto mo yung privacy, yung peace of mind, namamasyal din po kasi kami ng halimbawa Toronto, galing kami sa Niagara, Toronto nung nakaraan this summer. Napakaraming tao, as in talagang napakaraming tao, at yung buhay ba, yung napakabilis dito. After work makakapag-relax ka, family time tulad nung sinabi ni Shai, ng misis ko, and then and spend your time with your children, tulad ko sa anak namin. Talagang hands-on dad and hands-on mom kami, di ba? So yan, so makikita nyo, yan yung mga pananim na nilalagyan ng mga tawag dito ng manure galing sa mga pig barn. Tapos tataniman na po yan ng mga corn. Titigil ako sandali para makita nyo. Lalagyan po yan ng corn or wheat or soybean or sometimes sunflower. Napakaganda po ng sunflower pagka namulaklak na. Ang daming nagpapapicture, lalo na tayo mga Pilipino, gustong gusto yung sunflower na taniman. So ito, makikita nyo yan, yung parating na yan. Yan po yung bale, binibale nila. Pagkain po yan ng mga baka, lalo na pagka ganitong winter. Ilalagay, magiging silage, kumbaga, yan yung kakainin nila. So yan po, doon meron pang isang piggery doon, ibang kumpanya naman yan. Napakarami pong piggery dito sa Manitoba. Siguro may kukumpara siya sa Iowa sa US na napakarami ring piggery. So isa pa pong napakaganda rito, ang mga magiging katrabaho nyo, usually mga Canadian, magalang po sila, lalo na aside from yung ini-implement ng kumpanya na yung ethics, yung magandang ethics sa trabaho. Kinikilala po nila tayo as equal, hindi po tayo nadidiscriminate. So yun lang, pag-iigihan mo rin para makita nila na tayo po, binavalue natin yung opportunity na ibinibigay sa atin. So itong sasakyan GMC Sierra, maluwag po ito sa likod, napakaluwag. Ito po yung isang bagong modelo na maluwag po yung sa likod, kaya maalwan. Maglilinis pa ako ng sasakyan, lagi po ako naglilinis. Hindi pa ako nakakapaglinis, kaya makita nyo medyo madumi. Pero lagi ko po itong nililinisan kasi tayong mga Pilipino, maalaga tayo sa sasakyan. So yun lang for the meantime. Marami pa po akong isi-share. Kung may mga tanong po kayo, i-comment nyo paano mag-apply sa piggery dito, paano makakuha ng tinatawag na LMIA, or paano makakuha ng work permit. Yung sa akin, nung after 2 years, nag-apply po akong provincial nominee and then permanent resident. And then magkakaroon ka ng PR card. Yun, ang kaibahan lang nun sa pagiging citizen dito sa Canada, hindi ka pwedeng bumoto. So ngayon, mga citizen na po kami, bumoto na kami nung nakaraan, nakakaboto ka na sa kung sino yung ihahalal na politician. So yun lang, tulad ng sinabi ko po, mag-subscribe po kayo. May mga tanong kayo, ikikwento po namin sa inyo. At isa pa po palang napakahalaga na malaman nyo, yung bahay dito, kaya nga ipapakita namin sa inyo yung bahay namin, hindi ganun kamahalan tulad sa Vancouver, Alberta or sa Toronto. Affordable po dito. Actually, maraming mga Pilipino na bayad na nila yung bahay nila. Sabi nila sa ibang videos na nakita namin, 30-25 years bago bayaran. Totoo po yun, kasi yun yung term na nakuha, usually binibigay ng mga bangko. Pero depende na lang po sa inyo kasi tulad ko, may part-time ako dati, 10 years kong ginawa. Pero nung na-promote ako, tinigil ko na yung part-time para more time for the family. So may ibang mga Pilipino rito, mga bata, pabayad na nila yung bahay nila. Kasi depende rin sa lugar dito sa Manitoba. Merong mga mura, meron din yung medyo mataas pag malapit sa city. Pero kayang-kayang bayaran na mas maaga sa 25 or 30 years. Tulad nung kapitbahay namin, siguro inabot lang sila ng 10 to 12 years na bayaran na nila yung bahay nila. At saka yung pagtaas ng value ng bahay, mabilis, lalo na po alaga nyo yung bahay. So halimbawa, gusto nyo gamitin yung equity ng bahay nyo
pambili ng another house para meron kayong investment at paupahan nyo yung isang bahay, pwede. Marami pong Pilipino na ganun dito sa lugar namin dito sa Manitoba. Sa city rin po kami nakatira actually. Ipapakita rin namin yun sa video na hiwalay para makita nyo. Pero hindi ganun kamahalan yung bahay, pero masaya rin, kumpleto rin halos sa kumpara sa malaking city. Plus yung mga Pinoy nagbabatian pa, unlike sa malalaking city na halos hindi na nagpapansinan yung mga Pilipino. Dito kahit hindi mo kilala, nagtatanguan, pero napakarami na ring Pilipino. So kasi yung karamihan ng mga Pilipino dito, dinadala nila yung mga kamag-anak nila kasi nga maganda, peaceful, makakaipon ka, makakabili ka ng sarili mong bahay. Tsaka pag nag-retire ka, mabubuhay ka, hindi ka na kailangang umasa sa mga kapatid mo or mga anak mo kasi nakasanayan na natin na yung mga anak natin pag-asa natin dahil feeling natin yun yung bubuhay sa atin pag matanda na tayo. Hindi po ganun. Dito pinaghahandaan yung pagtanda kasi syempre yung mga anak natin magtatrabaho din yun kailangan din nilang buhayin yung magiging pamilya nila. So hindi tayo pwedeng umasa. Maaring tutulong-tulong sila dahil gusto lang nila tayong pasayahin, bigyan tayo ng mga regalo, pero hindi ibig sabihin na aasa tayo sa kanila pagdating sa pambayad sa bahay or pambayad sa pagkain or sa mga gamot, kasi dito po sinisecure naman yan. Meron pong kasama na kinakaltas at sweldo na para sa pagtanda. So ano pa ba, yun lang naman. Like I said, kung may mga tanong kayo, kasi napakarami po namin gustong ikwento sa inyo para ma-encourage kayo na magstay sa Canada. Kailangan lang talaga pag-isipan yung mabuti. Hindi naman kasi kailangan nasa city ka tapos tatlo yung trabaho mo. Ako isa lang dahil binitawan ko na yung part-time ko, yung misis ko isa lang. Pero masasabi namin nakakapag-ipon pa kami, and then nag-iisip na makapag-invest. So pero hindi naman po yun dahil gusto lang namin magyabang, kundi may paraan po, marami pong paraan talaga na para mapalwan yung buhay. Tiyaga-tiyaga lang. Kita nyo ako, napakasimple lang naman kasi pag sa piggery ka naman, hindi mo kailangan magdamit ng napakagara dito tulad ko. Kita nyo yung damit ko, simpleng-simple lang. Ayan, kakalaban na yung kwelyo. Kasi pagdating naman sa piggery, maliligo po kayo sa loob bago pumasok. Yung mga damit na to, iwan lang naman to sa labas. Tapos may damit na rin doon sa loob. Parang dyan din sa Pilipinas, yung mga magaganda yung biosecurity na piggery, di ba? So, ang dami po namin gustong ikwento. Lagi lang po natin panghahawakan ang napakahalaga po na sinabi nga sa Bible nung si Paul ay nakulong, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. Marami po tayong mapagdadaanan, mga challenges, pagsubok, kasi hindi naman po tayo exempted doon. Laging merong ganun. So ang kailangan lang natin, may panghahawakan tayong pangako ng Diyos na kaya natin yan. Pagka dinala tayo sa sitwasyon na mahirap, katulad ng halimbawa dito sa Canada, kung talagang mahirap, tutulungan niya rin tayong makalabas at makaalwan. Medyo malikot po yung sasakyan dahil nga may gravel area to galing sa farm, so galing sa piggery. So marami pong tayong maaring pagdaanan kahit saan namang parte ng mundo, kahit sa Pilipinas. Ang mahalaga lang may pinanghahawakan tayong pangako mula sa ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan, at saka magtiwala lang tayo, and syempre sundin natin yung kanyang kalooban, na siya yung mag-glorify lagi at hindi tayo. Magpakumbaba lang po tayo at isabuhay natin yung mga salita niya. So yun lang, hindi naman po tayo perfecto, lagi rin tayo nagkakasala, hingi lang po tayo ng tawad, and then panghawakan natin yung promise niya na hindi niya tayo pababayaan, at para tayo po ay maging matagumpay at hindi tayo natatakot sa mga challenges at pagsubok. So salamat po, at yun lang.